gagawa kami ngayon ng lumpiang gulay. For today's video, ibebenta po namin. So, ayan. Here in Caligyan. Kasi nga, mabait siya. Ano siya, tumutulong siya sa mga mahihirap sa China na walang mapagkunan na pagkain. Sabi, nag-pray na siya na. Oo, namimigay siya ng mga bigas, ganyan, sa mga mahihirap sa China na walang pagkain, walang makain, walang ano. Ibig sabihin, may purpose pa si Lord sa buhay niya. Sabi ko, Lord, sabi ko, marami pa siyang matutulungan na tao, kaya iligtas mo siya. Sabi ko, kahit hindi na siya makalakad, Lord, mabuhay lang siya, ganun. Yung sinabi ko. Tapos, Pero Christian na siya dati. oh, pero yung asawa niya lang ang Buddhist. Tapos, ay hindi pala Buddhist sila mag-asawa. Tapos nung nagising siya, sabi niya, Jesus. Oo. Tapos nagtaka yung anak niya. Sabi niya, ngayon lang nabanggit ni Daddy ng ano, sabi niya Jesus. Kaya nung narinig ko na sinabi niya yun, sabi na sa niya anak, na ano siya, natuwa ako, sabi niya, at naiyak, sabi niya. Kasi, paano niya nakilala si Jesus, sabi niya. Baka siguro nakita niya, ma'am, sa panaginip niya, sabi ko. Siyempre, diba? Pero as in, wala siyang Baka nung wala siyang manang-man, nung nasa ICU siya, o as in, tubo dyan, tubo dito sa bulungan niya. Tapos, maraming Tapos nung nagising, na biglang dinidin sabi niya. niya, Jesus, ganun lang siya. Jesus talaga? Jesus. Jesus. Kasi hindi niya mabalik kasi ng ex. Pakilala na si Jesus. Abangan ti supot nga lang kag-dry. Ako, abangan ti supot. Abi supot. Guys, gagawa kami ngayon ng lumpiang gulay. Lumpiang gulay. Guys, gagawa kami ng lumpiang toge. Raffle pa rin. Labang dito ngayon. February 5. Oh my God. Sorry kung medyo Medyo magalaw guys. Hello! Shout out sa inyong lahat dyan. nagawa kami ng lumpiang toge. So, Christian talk muna tayo with Mama. Wow. Habang gumagawa. Alam niyo ba guys, kung paano ko, ikikwento ko kung paano ko nakilala si Jesus. Wow. December to 2024, yun yung first encounter ko kay God, kay Jesus. Dati, wala akong direction sa buhay, hindi ko alam kung saan ako patungo, ganyan, hindi ko alam yung future ko, sobrang nag-worry ako sa future, kung may maganda ba akong future, ganyan. Kumbaga, as in yun yung worry ko dati, kung ano yung magiging future ko. Then, nag-seek ako kay God, sinend ko siya sa buhay ko, na sabi ko, Lord, ano kaya yung purpose ko dito sa mundo? Ganun, yung tanong ko nun. So, nagsimba-simba ako, pero wala pa rin akong kasagutan na, wala pa rin sagot si Lord sa katanungan kong yun.
Then, nung in-invite ako ng kapatid ko, March 10, 2024, in-invite niya ako mag-church sa Jesus Loves You, City Church sa Mandaluyong. In-invite niya ako. Then, Tapos, that time, ang ganda nung preaching ni Bishop, si Bishop Ray, ang ganda nung preaching niya kasi it's about exploring the plans of God. And yung verse na nakalagay doon is Jeremiah 29, verse 11 to 15. And that time, nagulat ako kasi Jeremiah 29 verse 11 yung favorite kong Bible verse talaga ever since. And ang Jeremiah 29 verse 11, sabi niya doon is, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So, yun yung nakalagay dun sa verse na yun. 11 to 15 siya, so medyo mahaba siya. Kaya ilalagay ko na lang dyan yung Jeremiah 29 verse 11.